Kim Chiu may bago na nga ba? Yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, August 22. Pero bago ang lahat, kamusta kayo mga kaparokya? Ako si Mervin at nandito ako muli para pag-usapan ang mga ganap sa loob at labas patungkol sa dalawang noontime show sa bansa, ang It's Showtime at Eat Bulaga. Subalit para maumpisa natin ang ating kwentuhan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So yun nga mga parokya, unahin natin ang views online ng pre-prime time or yung late afternoon show na Family Feud at Will to Win. So kuha po ito kahapong episode August 21, araw po ng Miyerkules. So as of 5:50 PM para sa kanilang Facebook Live, ang Family Feud ay may 3,800 live viewers at ang Will to Win naman ay may 2,700 live viewers. At para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 12,000 viewers at ang Will to Win naman ay may 6,800 live viewers. So bali ang total ng Family Feud ay 15,800 views at ang Will to Win naman ay may 9,500 live viewers. So mapunta naman po tayo sa views ng main YouTube channel ng Eat Bulaga, which is under Eat Bulaga TVJ, na may 1.08 million subscribers. So around 2:07 PM kung saan katatapos lang ng segment nito na Gimme 5 at ito ay may 96,000 viewers, which is as per sa nag-comment sa aking video ay umabot daw ng 100,000 views right before the end of Gimme 5. So hindi po natin abutan yun mga kaparokya. Magkaganon man mga kaparokya, talagang malaki ang pagbabago or pinagbago sa main YouTube channel ng Eat Bulaga nitong nagdaang araw. Kaya starting Monday or simula sa Lunes, ang average views na po ng Eat Bulaga TVJ ay 70,000. At kung magtuloy-tuloy pa ito mga kaparokya, sa pagtaas ay gagawin nating 80,000 viewers average. So depende sa kahihinat na nitong darating na mga araw. Samantala, Ryan Agoncillo proud na flinex nito ang figura ng asawang si Miss Judy Ann Santos. So kitang-kita ang kaseksihan ng asawa ng legit dabarkads na si Miss Judy Ann Santos na tila kung titignan ay naglalaro ang edad sa late 20s or early 30s. Ang ganda ng pagkakakuha ni Ryan sa asawa na tila batang-bata kung titignan. At talagang almost perfect na ang mga shots ni Ryan Agoncillo sa mga litrato na pinopost nito sa social media. Even sa Eat Bulaga, ang gaganda ng mga kuha nito. Pwede na maging professional photographer ang isa sa male host or legit dabarkads na si Ryan Agoncillo. Grabe talaga sa ganda ang reyna ng teleserye na si Miss Judy Ann Santos. Sa mga hindi nakakaalam mga kaparokya, si Miss Judy Ann siya lang naman ang reyna ng teleserye sa bansa. Kaya kapag sinabing teleserye, unang maiisip mo ang asawa ni Ryan Agoncillo na si Miss Judy Ann Santos or mas kilalang Juday. Well, bago natin ipagpatuloy mga kaparokya ang ating kwentuhan, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din mga kaparokya na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. At bago natin kalimutan ay binabati ko lahat ng supporters, followers, subscribers at viewers ng Eat Showtime, ganun din ng Eat Bulaga, especially kay Miss Heidi Gutierrez na solid Eat Bulaga, and of course sa mga followers ko sa aking Facebook at TikTok account. Maraming salamat po at na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So kahapon mga parokya, ginanap ang pre-judging ng Barangay Cinema Present Child Star of the Year ng Eat Bulaga, kung saan ang tumayong mga hurado dito ay ang legit dabarkads hosts
na sina Raisa May Dizon, Miles Ocampo, Icy Guerra at ang veteranang aktres na si Miss Yula Valdez na kamag-anak or tita ni legit Dabarkads host Paulo Ballesteros. So, one step closer na ang mga nanalong bata sa barangay at konting kembot na lang ay makukuha nila ang inaasam-asam na panalo para sa kauna-unahang Barangay Cinema Present Child Star of the Year ng Eat Bulaga. Well, hindi naman bago ang gantong patimpalak sa Eat Bulaga dahil nauna na dito ang tulad ng Little Miss Philippines at That's My Boy. Medyo bago lang ito dahil nga sa paglipat ng noontime show ng Tito Vic and Joey sa TV5 na pag-aari or pagmamayari ng business tycoon Manny V. Pangilinan. Mga parokya, kinagiliwan ang medyo nahahawig kay Raisa dahil para silang pinagbiyak na bunga dahil sa pagkakahawig nila sa isa't isa. So yun nga mga parokya, sino kaya ang mag-uuwi ng corona ng nasabing kompetisyon? Dahil hindi din natin talaga masabi dahil halos lahat ay deserving na makapag-uwi ng tropeyo or tagumpay. Samantala Kim Chiu, may bago na nga ba? Usap-usapan kung may bagong boyfriend na ang It's Showtime host na si Kim Chiu dahil sa kinagiliwang asarin ng Madlang People host particular ni Vice Ganda nung asarin nito ang co-host na si Kim Chiu. Nagsimula ang pang-asar nito ng kantahin ni Kim Chiu ang Isang Linggong Pag-ibig sa linyang Kay Rami ng Pusong Sinugatan. At tinanong naman ng Unkabogable Star kung sugatan pa ba. Kung saan sumagot naman ito ng sakto lang. Tinanong din ng main host kung pinakilala na ba si Kim Chiu sa pamilya nung bago. At sumagot naman ito nung sa mga una. Meaning sa mga dating naging boyfriend nito ay pinakilala siya pero yung ngayon hindi pa. Well, dapat lagi kang sunod sa agos pag si Vice ang katimap mo sa pag-host dahil may mga unexpected na tanong ito sa mga kasama niya sa trabaho. At game naman ang It's Showtime female host sa mga biro ng Unkabogable Star. So yun talaga ang samahan ng It's Showtime even ng It Bulaga. So hanggang dito na lang po mga kaparokya. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.